Ngayon ay ika-4 na linggo ng Adbyento at ika-6 na araw ng Misa de Gallo. Napakalapit na ng Pasko, lahat ay abala na. Ngunit bago dumating ang sanggol sa sabsaban, inilalapit muna tayo ng mabuting balita sa puso ni San Jose. Sa mabuting balita ngayon, nalaman ni Jose na si Maria ay nagdadalang tao. Isipin natin ang bigat nito. Mahal niya si Maria. May plano siguro sila sa kanilang hinaharap. Pero biglang gumuho ang lahat. Walang paliwanag, walang kasiguraduhan. Sa ganoong pagkakataon, maraming tao siguro ang pipiliin ang galit, paghihiganti, o paglalantad ng mga pangyayari. Ngunit sinasabi ng mabuting balita na si Jose ay isang taong matuwid. Ang kanyang pagiging matuwid ay hindi malamig na pagsunod sa batas, kundi pusong marunong umunawa. Kaya pinili niyang iligtas si Maria sa kahihiyan kahit na siya mismo ay masasaktan. Gaano kaya kadalas sa ating buhay ang may mga pangyayari hindi natin maintindihan? May mga taong mahal natin pero hindi natin lubos na nauunawaan ang kanilang ginagawa. May mga sitwasyong tila hindi makatarungan. Sa mga ganitong pagkakataon, ipinapakita ni Jose ang isang napakahalagang aral. Ang unang hakbang sa pananampalataya ay habag, hindi paghuhusga. Sa gitna ng kanyang katahimikan at sakit, doon nagsalita ang Diyos. Sa panaginip, sinabi ng anghel, huwag kang matakot na tanggapin si Maria. Napakahalaga ng mga salitang ito. Ang takot ang madalas na pumipigil sa atin upang gawin ang tama. Takot masaktan muli. Takot na magtiwala. Ngunit hindi aalis ang takot kung hihintayin natin itong mawala. Nawawala ang takot kapag pinipili natin magtiwala sa Diyos. At muli kahanga-hanga ang tugon ni Jose. Walang pagtutol, walang kondisyon, walang tanong. Ginawa niya ang iniutos ng anghel ng Panginoon. Tinanggap niya si Maria, tinanggap niya si Jesus. Tinanggap niya ang responsibilidad na hindi niya hiniling. Ngunit ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Ang paghahanda para sa Pasko ay hindi lamang pag-aayos ng bahay o pag-iisip ng ihahandang pagkain. Ito ay paghahanda ng puso. Puso na marunong tumanggap, magpatawad at magtiwala. Marahil hinihingi ng Diyos sa atin na tanggapin ang isang taong napakahirap mahalin. Isang sitwasyong mahirap na hindi natin pinili. O kaya isang tungkuling mabigat na ayaw natin. Tulad ni Jose, hindi natin kailangang unawain ang lahat. Ang kailangan lamang ay magtiwala at sumunod. Tinawag si Jesus na Emmanuel, ang Diyos ay sumasa atin. Ngunit naging totoo lamang ito sa pamamagitan ng oo ni Jose. Dahil tinanggap niya ang Diyos sa kanyang tahanan, naging lugar iyon ng kaligtasan. Ganito rin sa ating buhay. Kapag tinatanggap natin ang kalooban ng Diyos kahit mahirap, sa ating mga pamilya, trabaho at sa pang-araw-araw na pamumuhay, siguradong kaligtasan ay atin ding malalasap. Ngayong nalalapit na ang Pasko, hinahamon tayo ni San Jose. Kaya ba nating tanggapin ang plano ng Diyos kahit iba sa plano natin? At maaari ba nating piliing mahabag kaysa magalit at magtiwala kaysa matakot?